Alright, good morning, good afternoon, good evening. So mga kabulang mga katare, ganito talaga yung garol na in-order namin. So, yung ginawa namin is nag-shape kami na ganito na design. Isa talaga sa reason na nagpapatagal talaga ng paggawa natin is yung garol talaga. Actually, it consumes time. Kasi yun sa nakita nyo kanina, medyo mataba yung unfinished na garol pa. So ito yung isasalpak natin maya maya. And then yun, nilinisan natin lahat muna ng garol para at least madali na natin siyang isalpak or itanim. So ito pala yung mga sing-sing ng garol na kasi actually no ring na talaga siya. So this one naman, ito na yung sinabi ko kanina na isasalpak na natin siya, itatanim. So yung napansin nyo, meron yang bronze rod. Yan po yung pinapalaman namin dyan para pag natunaw yan lahat sa nakikita nyo. Bronze rod po yung nakapalaman sa kanya. Alright. And then sinusolda na natin siya. So pansin nyo is natutunaw siya, nilagyan namin yan ng borax liquid. So mas maganda talaga siya compare dun sa acetylene kasi nagme-melt siya papunta sa gitna para kahit papano wala talaga siyang space. Kumbaga kung meron siyang space sa loob ay mapupunan niya talaga. So dumidikit siya papunta sa loob at the same time maiwasan natin yung mga issue, may mga bunot so far nung iba, no? So sa atin naman good news is wala naman pag ganito. So ito is ina-align na natin siya. So sa amin pala is eskwalado yung alignment natin. So ano din siya, kailangan mabilis yung kamay natin kasi mabilis din niyang lumamig. So ganyan yung site namin ina-align eskwalado. So yan. And then after nating masolda lahat, so fast forward tayo. So ito is lilinisan na natin yung mga dumi or kumbaga yung mga bronze ng kanyang galing sa pagsolda natin rather. So yan, nililinis natin. So kung pansin nyo is lupa yung sahig natin dyan, no? Kasi actually right after na masolda ko lahat yung mga tari, no, is mas mabilis kasing maka-absorb ng lamig yung lupa compare doon sa semento. So iba yung pwesto ko sa semento, iba yung gagawin ko rin doon. And then dito is lupa, dito talaga ako lilinis right after na magsolda. So again, mas maigi siya kasi less time na rin na i-consume niya. So mas mabilis yung trabaho natin. Alright. So itong portion naman na to is nilalagyan na natin siya ng sulab. I don't know really the exact term sa Tagalog, no? So diyan natin siya nilalagyan ng sulab or silab rather. So ganyan po yan. And then other side naman, dapat talaga pag ganitong portion is steady talaga yung kamay mo kasi konting mo lang mali is it's either na masusugatan ka or hindi pantay
yung pagkakalagay mo ng kilay or sulab ng tarik. Okay, so again, hindi ako nag-gloves din kasi hindi ako komportable dyan. Hindi ko nafe-feel kasi yung pag-control. So mas maigi na walang gloves. At yun na nga, kakasabi ko lang kanina. So nasugatan na siya. Pero okay lang, dito siya nasugatan, no? So umiikot na bato. So okay lang, it's part of our job naman. So malayo naman siya sa bidukap. Pero go lang tayo, wala makakapigil dahil hinahabol natin na matapos siya. So yan, kahit isang lang naman, bandage lang naman nilagay natin agad para hindi siya magka-infection kasi yung mga niya is tumatalsik. So yan. Then proceed naman tayo sa next portion. So nag time lapse na lang ako. Ang ginawa natin dyan is nilinisan natin yung blade at the same time yung garol para at least konti na lang ang tatrabahuin natin. So alright. Then nagpalit tayo dyan ng panglinis na ng garol. Then right after is eto na. So ready na po siya na hahasain. Alright, etong portion na to is sinahasa na ho natin siya. So dalawa po yung hasaan natin. First layer tsaka yung pinuhan natin. Alright, ganyan po yan. Steady lang pa rin yung kamay natin dyan. Then pagkatapos, eto na siya. Titipan natin siya para mapinturahan na. At eto na po siya. Napinturahan na natin siya ng gold requested by our client. So, see you sa part 2 ng finished product natin. Ipapakita natin. Alright. See ya!